Barangay Sumilang, General Luna, Quezon, ay siguradong masisiyang ka sa malakas at mabilis na agos ng tubig ng ilog Bulong-Bulungan. Pero bukod dito, ang Bulong-Bulungan sa ilog, ano daw ang iyong hiling? Pwede po ba akong makahiram ng mga kagamitan para sa aming darating na salo-salo? Bibigyang katuparan, hindi fairy godmother kundi ang isang bato sa ilog. Kwento ng 56 na taong gulang na si Ruben, ang kanyang mga magulang daw ay minsang humiling sa bato. Namulatan ko talaga na istorya ng tatay ko, nanay ko na marami raw nga doong lumalabas. Pwede ka raw manghiram. Ang kanyang tatay humiling daw ng plato. Pagkalipas ng ilang araw, wish granted ito. At saksi rin daw sila noong kanyang tatay sa isang kasalan na kung saan ay trahe de boda pa daw ang suot ng kinasal. At hindi ito binili kundi hiniling lamang daw sa mahiwagang bato. Ang ilog kung nasaan ang bato, nababalot daw talaga ng hiwaga. Ayon sa kwento, kaya raw ito tinawag na ilog na Bulong-Bulungan dahil daw ito sa mga boses o tila bulong na naririnig dito kahit walang tao. Maingay doon, may malaking baliti ron. Tinitingnan namin, wala naman. Merong nagkakantahan. Sabi ng kapatid, ano kuya yun? Kasi huwag kang maingay. May nagpaparamdam sa atin. Si Jaime naman, 78 taong gulang, isa sa matagal na residente ng lugar. Saksi rin siya sa mga elementong naninirahan daw sa ilog. May nakikita ang mga babae rito, magagandang babae sa tuwing maliwanag ang buwan. Saka maririnig mo rito ang magandang tugtugan sa katahimikan ng gabi. Pero hindi sa malayong lugar. Dito lang talaga. Dito sa lugar na ito, din talaga may mga dundi dito. Para naman kay Ronnie, kapitan ng Barangay Sumulong, naghanap daw talaga sa kanilang lugar ang mga kwento tungkol sa ilog Bulong-Bulungan. Noong una, part ng mga 70s, ayon sa mga matatanda, nabubuo yung sounds galing sa nature, sa tubig, sa hangin. Sinasabi nila na may nabubuong sounds na nagbubulungan. Doon po nag-ugat yun kaya po siya tinawag na Bulong-Bulungan. Ayon naman sa anthropologist na si Dr. Castro, ang mga paniniwala sa misteryo o di maipaliwanag na bagay tulad ng bulong at mga hiling na umano'y natutupad. Maaring merong disorientation sa kanyang mga senses, kung kaya't meron siyang mga naririnig na mga bagay-bagay na hindi niya dapat marinig. At ipinapalagay niya na ang bulong na yon ay nanggagaling sa mga mythical creatures. Ang mga paniniwala sa mga misteryo at di maipaliwanag na bagay, tila bahagi na nga ng ating kultura. Para naman sa mga residente ng Barangay Sumilang, ang kanilang mga narinig at naranasan, mahirap man daw ipaliwanag. Maniwala man daw ang iba o hindi. Sa mga bulong-bulungan o hiling, ito ay parte na ng kanilang alaala sa lugar na kailanman ay hindi nila malilimutan.